explain about the AKAP program. Natanong po kasi yata sa Senado. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin yung po today's video, controversial na AKAP o ayuda sa kapos ang kita program na 26 billion na nagkagulatan guys sa Senado at sa Kongreso. Yan ang mainit na pinagtatalunan bukod sa People's Initiative o CHACHA. Ito na namang program na to na nabigla ang mga senador. But may lumusot daw sa budget nito na 6.7 billion na unprogram budget. Pero umamin, di ba? Itong si Congressman Erwin Tulfo na siya ang may utak nito. Pero napakaganda guys ng programa ng sinasabi niya. Mamaya papakita ko ang video. Pero bago yan, sa mga hindi nakakasubaybay sa AKAP na to, ano nga ba itong AKAP na to, 26 billion. Narito muna yung balita para makasubaybay kayo. Tapos magbibigay tayo ng reaksyon. Tapos sa dulo yung video kung saan pinaliwanag mismo ni Congressman Erwin Tulfo. Alright, pasok. Ilalim ang hidwaan ng Senado at Kamara sa usaping pera. Bukod kasi sa controversial na People's Initiative, isang programa ng DSWD na naman ang kanilang pinagtatalunan. Si MJ Mundiar sa report. Hindi po siya kasama. But then, ito po yung mga sa mga deliberation, yung mga nababanggit din natin na iniisip natin na near poverty program po natin. O yung sa minimum wage na lang. Yan ang sagot ng DSWD sa tanong kung programa ba nila ang ayuda sa kapos sa kita program o AKAP na pinondohan ng gobyerno ng 26.7 billion pesos ngayong taon. Wala raw kasi ito sa 2024 National Expenditure Program o ang budget proposal na isinabit ng Executive Department sa Kamara. Kahit nga si DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi may paliwanag kung bakit may AKAP program sila ngayong taon. Si Gatchalian na dating kongresista, pinasasagot sa mga mambabatas ng miyembro ng BICAM kung saan galing ang AKAP. Ang mga senador nagulat na may ganoong programa ang DSWD ngayong taon. Sinita rin nila kung paano ang implementasyon ng bilyong-bilyong budget sa AKAP, lalo itong implementing rules and regulations. Ako rin medyo naging curious sa AKAP, yung wala narinig eh. No, siguro kina-ask DSWD, what is this program about? Is it just between the House and, kasi wala ko kami sa Senate na alam niyan eh. So is it with DSWD and the House of Representatives? So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang nagkalituan. Even yung mismong secretary ng DSWD, itong si Rex Gatchalian, hindi rin may paliwanag. Sinasabi nila na ito raw ay pang middle income, sinasabi nila, yung below poverty o yung mga nasa poverty rin. Ayuda kasi to guys, ang pinag-uusapan natin, ayuda. Pero yung mga senador, hindi rin alam, di ba? Itong si Senador JBRC to, tinatanong. Dahil sabi niya, ngayon ko nga lang narinig to, sabi niya, di ba? Even si Amy Marcos. Pero ang sagot ng congressman dyan, mga congressman, alam daw ni ano to, Amy Marcos, pirmado nga daw siya dyan eh. Ang problema dito kay Amy Marcos, kumontra sa kagad, pero hindi niya chinek yung pinipirmahan niya. Napakalaking pera, hindi niya chinek, 26.7 billion guys. Napakalaking pera. Lumusot ito sa kanilang bicameral na tinatawag na kung saan binubusisi yung budget at tinaaproban. Ba't di nila napansin yan, di ba? At ngayon lang na sinasabi na wala yan at nagkagulatan ba't meron, pero pirmado sila. So ibig sabihin, hindi rin sila maingat sa kanilang pinipirmahan nila, di ba? Na budget, pera natin to guys, pera ng taong bayan. Kaya kailangan dapat mabusisi sila. Mabusisi sila dapat, ultimong sa centavos, piso, mabusisi. Ito 26 billion din nila nakita. Ang daming pera nito guys. Baka mapuno yung isang bahay nito at
Hindi mo kayang bilangin to kung mag-isa ka lang kahit sa isang araw. Alam mo, lalo na kung tigwa 100. So ngayon guys, nag-press ko nitong si Erwin Tulfo. 'Di ba? Sinabi mismo niya kung anong programa at siya pala yung utak nito, yung may idea nito. Ang problema lang kasi hindi sila naging transparent, guys. Hindi sila naging transparent. Nung nasa Senado sila, nasa hearing, wala akong makapagsabi kung kanino nang galing. 'Di ba? Hindi wala makapagsabi kung sino ang nag-recommend nito. Samantalang nakalagay doon at tinanong mismo, 'di ba? Sabi mismo ng taga DSWD, wala pa daw implementing rules and regulation. Kumbaga, nandiyan na yung pera pero wala pang rules, yun nga. Hindi pa alam kung paano. Pero dito guys, itong si Congressman Erwin Tulfo, pinaliwanag niya kung para saan. Maganda yung paliwanag na kung para talaga sa taong bayan to at talagang dapat makuha at makinabang. Ang sinasabi niya dito guys, bago natin play yung video, ito'y para sa mga middle income at below middle income, yung 23,000 and below. Yun. Kasi nga, sabi nga ni Erwin Tulfo, nung pandemic, kung maalala nyo, di ba, ang binigyan na ayuda, itong indigent people, kagaya ng solo parent, senior citizen, yun ang halos nabigyan. Totoo naman yan guys, di ba, yun ang nabigyan. At itong mga middle income, kagaya ng below middle income, 23,000 and below, kagaya nagtatrabaho sa fast food, di ba, sa Jollibee, security guard, mga office staff, mga grab driver, rider. So yun ang sinasabi pala ni Erwin Tulfo. Na sinasabi niya dito na hindi rin ito para sa People's Initiative na sinasabi ng iba, baka ito yung budget pambayad sa pirma dun sa Chacha para ma-aproban. Kaya ang gulo-gulo kasi guys eh. Alam niyo ang nagiging problema dito, hindi kasi sila nagiging transparent. Dapat iniulat yan sa bayan, di ba? Nung na-approve na yung budget, dapat dun pa lang sa budget deliberation, pinapaliwanag na yun. Ito yung 26 billion na para dito, para saan, na parang ayuda to, tulong to sa mga kapos sa sahod, di ba? Below middle income, dapat ganun. Ang problema ko, hindi nila sinabi kung kailan na-discover, di ba? Kung kailan nalaman pa, tsaka sila nagpapaliwanag. At ito namang nakadiscover ito sila, Amy Marcos, hindi rin naman chine-check. Di ba guys, kawawa tayo, tayong mga taong bayan, pagka ganito mga opisyal natin. Di ba? Kaya ngayon pa lang guys, sinasabi ko na sa inyo, malapit ng 2025 election. Pumili tayo yung may malasakit sa bayan. Hindi yung kampi-kampi sila pag away-away sila kagaya nangyayari ngayon sa unit team, di ba? Dahil alam naman natin si Amy Marcos kumukontra sa kanyang kapatid na si BBM sa kanyang gobyerno. Marami siyang kinokontra. At buti na lang, may maganda rin na idudulutan. Nalalaman natin guys, nalalantad yung mga ganitong kalakaran dyan sa Kongreso at sa Senado na pare-pareho silang may mali. Na ang nakikita kong problema dito guys, hindi sila naging transparent. At nagtataka tayo, bakit itong si Congressman na Erwin Tulfo, ngayon lang siya nagpaliwanag, dapat sana, kung siya pala may idea, siya yung umupo, di ba? Siya yung umupo, nagsabi nito, ng akap na to, kung para saan. Alright? So guys, narito na, panoorin nyo na yung video, mag-comment down below po kayo sa tingin nyo. Ako sa tingin ko, maganda naman yung purpose nito, yung pagpapaliwanag ni Congressman Erwin Tulfo. Ang sablay lang dito, hindi nila sinabi kagad. Hindi nila pinaliwanag, hindi sila naging transparent. Kung kailan, binubusisi na. At yung bumubusisi naman, hindi rin binusisi. No, inaproban nila yung budget na pirmado pala itong si Amy Marcos. So kayo guys, comment down below kayo. Ano sa tingin nyo? Diba? Kailangan naman natin palitan itong mga ganitong official natin na hindi sila nagiging transparent sa atin. Kumbaga, kung pwedeng itago, itago. Pag nabuko, yun. Tsaka magpapaliwanag. So, alright guys, nandito na si Congressman Erwin Tulfo para ipaliwanag kung para saan nga daw talaga itong 56 billion. Alright? So, pasok, Congressman Erwin. We are here, or I'm here, to explain about the AKAP program. Natanong po kasi yata sa Senado, parang tila hindi ho nila alam what is AKAP. To tell you straight up,
Ako po nag-coin ng idea na yon since I was with DSWD before. Kasi napansin ho natin when I was the Secretary of DSWD, lahat po ng ayuda ng DSWD ay nakatuon po sa mga indigent, sa mga poorest of the poor, such as 4Ps, yung pong AICS, Assistance for Individual in Crisis, maging yung medical assistance po ng Department of Health, indigent pa rin ho. Pati yung tupad, indigent pa rin. Ang nakakalimutan po ng gobyerno na meron po tayong klase o grupo ng mga tao na in between. Hindi po sila indigent, hindi rin po sila mayaman. Ito po yung nakakaligtaan ng gobyerno, yung pong mga nagtatrabaho sa mga fast food, mga waiter, security guard, ito po yung mga 23,000 or less or 25,000 or less ang mga sinisweldo, wala pong natatanggap na ayuda. Kung inyo po matatandaan, nung nagkaroon po ng pandemic, inuna po yung mga indigent, inuna po yung solo parent, mga senior citizen, pero hindi po nahagip yung mga tao na ito na sinasabing middle class. Pero below middle class po sila eh. Kasi pag middle class, kagaya na ho natin yan, di ba? May mga magaganda sweldo. Sila po ay nasa 25 o 23,000 and below. Yun po yung target ng AKAP. Panahon ko pa po sa DSWD ito na pinipitch ko po sa Executive Department. Kaya nga, nung pumunta ako dito, na-pitch ko po ito kay Speaker Romualdez na sabi ko, sir, kung especially last year nung budget deliberation, since sinasabi nga po ang announcement, 500 billion ang sa budget natin mapupunta sa ayuda, pero nakita ko na puro nakasentro po sa indigent. Wala po siya, hindi po siya nakasentro, wala po siya para doon sa mga kababayan natin na may mga trabaho, mga rider ng Grab, mga driver ng angkas. Yan ho, sumisweldo ng mga 23,000 or less. Mga CQ, mga waiter, dishwasher, sila po yung walang ayuda. Yan po yung pinaka-primary purpose ng AKAP. Kaya po, ako po nag-coin ng idea niya ng AKAP, yung ayuda para sa kapos ang kita program. Pero last year po, na during the budget deliberation po hearing, isiningit po yan, ipinasok po yung AKAP na yan. Pero DSWD pa rin po ang mag-i-implement. Another program po yan ng DSWD. DSWD will identify kung sino-sino mga beneficiary nito. Pero ang pagkaalam ko ho, ang beneficiary po niyan, kung ikaw ay empleyado pero ang sweldo mo is 23,000 or less, kasama ka po dyan, mabibigyan ka dyan. All you have to do, lapitan mo ang iyong mambabatas, congressman, district, para i-recommenda niya o i-refer ka niya sa DSWD, sasabihin na niya sa DSWD, Secretary, doon po sa aming distrito, marami pong ganito, maliliit po ang sweldo, baka pwede po sila maging beneficiary ng AKAP. So it's the DSWD who will identify. One time po ito, assistance ng gobyerno, last year po ito, kasi nga po, doon sa tumataas po yung inflation natin para kahit papano to ease up the burden. Ngayon, last year po yun. Ngayon, kung next year, isasama ulit sa budget na ito, then yun ho yung purpose lang ho talaga nitong AKAP. Pero I heard daw na nagagamit po ito sa pang suhol, para sa pirma. Hindi ho ganun yung idea po nitong AKAP na ito, which I was the one who made up this idea para po doon sa mga middle class, below middle class. Hindi po ito pang suhol, ito po ay pantulong sa kanila para makaagapay sila sa mga matataas na presyo ng bilihin. Para po itong nung pandemic din ho na nagbigay ang gobyerno natin ng ayuda sa lahat ng kababayan natin, lahat ng sektor. Ito naman po ay yung mga napag-iiwanan ng mga kababayan natin na mga nasa 25 or 23,000 or less ang sweldo, pasok ho sila dyan. You're working at the call center, you're a security guard, driver ka ng Grab, nagtatrabaho sa McDonald's, Jollibee, kasama ka ho dyan sa AKAP program na yan ng pamahalaan. Pero ulitin ko po, hindi po ito, ang purpose po niyan ay hindi po ito pang suhol para pumirma sa PI, hindi po ito. Because I for one will object it dahil maganda po ang layunin nito. Hindi po ang layunin nito pang suhol sa mga kababayan po natin. Yun lang po. Sir, kanina doon sa forum na dinaluhan ni Amy Marcos, na sabi din ng House Leadership,
para bang lumalabas, hindi daw niya alam yon nung nagkaroon ng budget deliberation sa Senate at saka sa BICAM. Pero pumirma pala siya, kabilang pala siya sa contingent ng Senate doon sa BICAM eh. Hindi ko na po alam ano po dahil hindi pa po ako kasama doon sa BICAM. Pero that's what I heard po sa House leadership na kasama ho siya doon. Pero ako hindi ko alam. Pero yun lang ho na napag-usapan po namin dito yan, Speaker. Ako po yung nag-pitch niya kay Speaker. Nandyan po si Congressman Saldi ng Appropriations. As a matter of fact, the plan was I even thought na the DSWD were informed and briefed all about it. So medyo yung ibang mga kasamahan natin sa DSWD medyo hindi pa nila masyado kabisado, pero that was the plan. And when I was the DSWD secretary, I have been telling my USEC and ASECs about that plan. Yung mga nasa middle class po na hindi nahagip ng ayuda, hahagipin po nitong AKAP. So meaning to say, Congress has nothing to do with the AKAP fund because the implementing agency is the DSWD. Exactly, sir. Exactly. Bawal naman sa atin na magkaroon ng pondo. So, ang mangyayari lang ho yan, we just suggest, di po ba? Kung meron tayong constituent, kagaya sa AIX, di ba, may nasunugan, then we tell DSWD, pwede bang puntahan mo itong distrito ko dahil may mga nasugan. Same thing with this. Pwede magtawag si Congressman. As a matter of fact, even the senators, they have that. They can ask DSWD and they said, kailangan ko ng AKAP dahil meron dito sa lugar ko, sa birthplace ko. Marami dito mga empleyado na mga nasa middle class. Pwede bang padalhan nyo? Of course, DSWD, hindi po ito limited sa Congress po na request. Ito po pwede rin po sa mga mambabatas natin sa Senado.